Basura ka lang sa bahay na ito, Liza. Huwag mong isipin na porket asawa ka ni Mateo ay reyna ka na. Nanlilisik ang mga mata ni Nanay Ising habang tinatapon ang nilutong ulam ni Liza sa basura. Sa kabilang silid, naririnig ni Liza ang tawa ng mga hipag habang suot ang alahas na binili gamit ang perang pampaospital sana ng anak niya. Kailan titigil ang ulan sa loob ng tahanang ito? O kailangan bang mabasag ang lahat bago siya makalaya? Ano ba naman ang kaunting barya na yan kumpara sa kasiyahan ng kapatid ng asawa mo? Masyado kang madamot, Liza. Isipin mo na lang na utang na loob mo yan sa amin dahil pinatira ka namin sa bahay na ito. Ang boses ni Nanay Ising ay tila talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Kasunod nito ang malakas na halakhak ni Presi, ang hipag ni Liza, na tila ba isang premyo ang nakamit mula sa pagnanakaw. Sa kabilang panig ng manipis na dingding na gawa sa lumang kahoy, nakaluhod si Liza sa malamig na semento ng banyo. Hawak niya ang isang lumang brush habang pilit na kinukuskos ang mga dumi sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa taas ng kanyang lagnat na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang bawat kuskos ng kanyang kamay ay katumbas ng bawat patak ng pawis na inilaan niya sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan siyang nagtipid, hindi kumain ng tanghalian at lihim na nagtinda ng kakanin sa palengke bago sumikat ang araw. Ang lahat ng iyon ay para sa 3,000 pisong nakatago sa isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kanilang higaan. Iyon ang perang pampaopera sa maliit na bukol sa braso ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Ana. Ngunit kanina lamang, bago siya pumasok sa banyo, natagpuan niya ang lata na bukas at wala ng laman. At ngayon, naririnig niya ang kanyang biyenan na ipinagmamalaki ang pagkuha sa perang yon para lamang ibili ng bagong bestida at sapatos si Presi para sa darating na pista. Ang mithiin niyang gamutin ang sakit ng anak ay naging palamuti lamang sa katawan ng taong walang ibang ginawa kundi kutyain siya. Nabitawan ni Liza ang hawak na brush. Hindi niya naramdaman ang pagbagsak nito sa semento, ngunit naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib na tila may malaking bato na nakapatong dito. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, magaspang, may mga sugat at nanginginig. Ang mga kamay na ito ang nag-aalaga sa pamilyang ito, ang nagluto, ang naglaba, at ang naglinis ng lahat ng dumi nila. Ngunit sa huli, ang itinuturing niyang pamilya ang siyang kumuha sa huling pag-asa ng kanyang anak. Tumingala siya sa maliit na bintana ng banyo kung saan aninag ang madilim na langit. Walang bituin. Walang liwanag. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa bawat mura at lait na ibinabato sa kanya ng tadhana. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa para sa kinabukasan ni Ana ay unti-unting napuno ng luhang hindi niya hinayaang pumatak. Dahil sa bahay na ito, maging ang pag-iyak ay itinuturing na kasalanan at pagpapakita ng kahinaan, napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilin ang paghikbi na gustong kumawala. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay bumabalot sa kanyang isipan, tila isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong na wala siyang halaga, na siya ay isang alipin lamang na walang karapatang managinip, na ang pagiging martir niya ay hindi pagpapakita ng pag-ibig, kundi isang bitag na siya rin ang gumawa para sa kanyang sarili. Gaano pa ba karaming sakit ang kailangang tiisin ng isang puso bago ito tuluyang tumigil sa pagtibok? Hanggang kailan magsisilbing bilangguan ang itinalaga niyang tahanan? Sa gitna ng kadiliman at lagnat na nagpapahina sa kanyang malay, isang tanong ang naiwang nakalutang sa kanyang isipan. Ito ba ang buhay na ipinangako sa kanya ni Mateo nang sabihin nitong proprotektahan siya nito? O sadyang ang pag-ibig ay isa ring uri ng utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran? Liza, pagbigyan mo na si Nanay.
Matanda na siya. Huwag mo na siyang pagtaasan ng boses. Ang mga salitang yon mula kay Mateo ay tila isang malamig na buhos ng tubig na pumatay sa natitirang alab sa puso ni Liza. Lumabas siya mula sa madilim na banyo, basang-basa ang mga kamay at nanginginig ang buong katawan mula sa lagnat na tila nanunuot na sa kanyang mga buto. Humawak siya sa gilid ng pintuan para lamang manatiling nakatayo, habang sa harap niya, sa gitna ng sala, ay nakatayo ang kanyang asawa. Ang lalaking dapat sana ay kanyang kuta, ngunit ngayon ay nagsisilbing bakod na pumoprotekta sa taong nagnanakaw sa kanilang kinabukasan. Hindi makapaniwala si Liza. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng galit para sa anak nilang si Ana o kahit kaunting malasakit para sa kanya. Ngunit tanging pag-iwas at panghihina ng loob ang nakita niya. Sa likod ni Mateo, nakaupo si Nanay Ising sa kanilang lumang sopa. Hawak-hawak ang bagong bestida ni Presi na tila ba ito ay isang tropeyo ng kanyang kapangyarihan. Pagbigyan, ang boses ni Liza ay halos bulong na lamang dahil sa panghihina, ngunit bawat pantig ay puno ng pait. Mateo, pera iyon para sa operasyon ng anak mo. 6 na buwan kong pinagtrabahuhan yon. 6 na buwan akong hindi bumili kahit isang pirasong tinapay para sa sarili ko para lang may maipon. Tapos sasabihin mong pagbigyan ko dahil matanda na siya. Bumitaw ang isang malakas at sarkastikong singhal mula kay Nanay Ising. Tumayo ang matanda. Hindi bakas ang anumang sakit o panghihina sa kanyang mga kilos. Lumapit siya kay Liza. Ang kanyang muka ay puno ng pangungutya. Ang kapal ng mukha mong manumbat. Nakalimutan mo na ba kung kaninong bahay ang tinitirhan nyo? Nakalimutan mo na ba na kung hindi dahil sa akin, walang asawa na magbibigay sa iyo ng pangalan? Utang mo sa akin ang lahat, Liza. Pati ang hininga mo. Kung tutuusin, ay utang mo sa pamilyang ito. Sa bawat hakbang ng matanda, tila lumiliit ang mundo ni Liza. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal. Napansin niya ang paggalaw ng mga labi ni Mateo. Tila may sasabihin ito, ngunit sadyang nanatili itong tikom. Ang katahimikan ng kanyang asawa ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Biglang nagbago ang ihip ng hangin nang makita ni Nanay Ising na hindi natitinag si Liza. Ang matapang na anyo ng matanda ay biglang napalitan ng isang huwad na paghihirap. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos. Diyos ko, ang puso ko. Mateo, ang puso ko parang pinipiga. Agad na sumugod si Mateo para alalayan ang kanyang ina. Ang takot sa kanyang mukha ay tunay, ngunit ang pinatutunguhan ng takot na yon ay maling tao. Nay, Nay, huminahon kayo. Liza, tingnan mo ang ginawa mo. Sinasabi ko na sa'yo, huwag mo na siyang sagutin. Alam mong mahina ang puso niya. Napatayo na lamang si Liza sa isang tabi. Pinapanood ang dula-dulaang nangyayari sa kanyang harapan. Nakita niya ang palihim na sulyap ni Nanay Ising sa kanya mula sa balikat ni Mateo. Isang sulyap na puno ng tagumpay at panunuya. Walang sakit sa puso ang matanda. Ang tanging may sakit ay ang tahanang ito. At ang tanging sugatan ay ang puso ni Liza na unti-unti nang nadudurog. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa na mabilis na kumuha ng baso ng tubig at hinihimas ang likod ng kanyang ina. Habang siya, ang asawa nitong may mataas na lagnat at nawala ng pag-asa, ay nanatiling nakatayo sa lamig. Hindi man lang nasasalat ng kahit isang daliri ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang isang uri ng kalungkutan na mas malamig pa sa tubig sa banyo. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ay hindi pala isang pasasalamat, kundi isang kadena na habambuhay na nakagapos sa kanyang leeg. At si Mateo ang may hawak ng susi, ngunit mas piniling itapon ito sa dagat ng kaduwagan. Tumalikod si Liza at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Ana. Ang bawat hakbang
ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Sa loob ng kanyang isipan, isang panata ang unti-unting nabubuo. Isang panata na hindi na magtatagal. Ang mga basag na bahagi ng kanyang pagkatao ay titipunin niya, hindi para ayusin ang pamilyang ito, kundi para itayo ang sarili niyang pader laban sa kanila. 3:00 ng madaling araw. Sa panahong ang lahat ay mahimbing na natutulog at ang kadiliman ay bumabalot sa buong barangay, ang kusina ng pamilya ni Mateo ay muling nabuhay sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na bumbilya. Si Liza, suot ang kanyang lumang duster at isang makapal na banyo sa noo upang labanan ang nanunuot na lagnat, ay dahan-dahang kumikilos. Bawat galaw niya ay maingat, tila isang anino na ayaw makalikha ng anumang ingay, nagigising sa mga natutulog na halimaw sa kabilang silid. Inilabas niya ang mga sako ng bigas na kanyang binili gamit ang huling barya sa kanyang bulsa. Ang amoy ng binabad na galapong ay humahalo sa amoy ng pawis at pagod. Maingat niyang inilagay ang mga molde ng puto sa steamer. Hindi siya maaring magkamali. Bawat butil ng bigas na kanyang gilingin ay katumbas ng bawat sentimong kailangan niyang mabawi para sa operasyon ni Ana. Ang init mula sa kalan ay dumadampi sa kanyang namumulang mukha. Ngunit sa halip na indahin ng init, ginamit niya itong lakas upang labanan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Habang hinihintay ang pagluto ng mga kakanin, napasandal si Liza sa lababo. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad na puno ng paltos dahil sa paghawak sa mainit na kaldero. Sa gitna ng katahimikan, tila naririnig pa rin niya ang tawa ni Presi at ang panunumbat ni Nanay Ising. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang matibay na determinasyon. Kung ang pamilyang ito ay ang dilim na sumasakal sa kanya, ang kusinang ito ang magiging daan niya patungo sa liwanag. Nang sumikat ang araw, bit-bit ang isang malaking bilao na nakabalot sa malinis na plastik. Dahan-dahang lumabas si Liza ng bahay. Naglakad siya patungo sa kanto ng palengke, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanyang mga biyenan. Doon, sa isang maliit na pwesto sa tabi ng nagtitinda ng kape, inilatag niya ang kanyang mga tinda. "Anak, ang aga mo yata ngayon?" Isang malumanay na boses ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Iyon ay si Aling Marta, ang matandang nagtitinda ng sampagita na matagal na niyang nakikilala sa palengke. Napansin ng matanda ang pamumutla ni Liza at ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nag-aayos ng paninda. Ngumiti ng pilit si Liza, bagaman ang kanyang paningin ay paminsan-minsang nagdidilim. "Kailangan po, Aling Marta, para sa anak ko." Lumapit si Aling Marta at hinawakan ang kamay ni Liza. Nagulat ang matanda sa init na nagmumula sa balat ng nakababatang babae. "May lagnat ka, Liza? Bakit ka nagpapakahirap ng ganito? Nasaan ang asawa mo?" Yumuko si Liza, pinipigilang mga talang kanyang boses. "Marami po siyang iniisip, Aling Marta. Ayaw ko na pong dagdagan ang problema niya." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Aling Marta. Bilang isang babaeng dumaan din sa hirap ng pagsisilbi sa pamilyang hindi marunong tumanaw ng halaga, alam niya ang ibig sabihin ng mga matang yon ni Liza. "Makinig ka sa akin, anak. Ang katawan ay parang kawayan. Yumuyuko sa bagyo, pero may hangganan din ang pagbaluktot. Huwag mong hayaang tuluyan kang mabali." Sa loob ng ilang oras, mabilis na naubos ang tinda ni Liza. Ang bawat barya na inilalagay ng mga mamimili sa kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapatigil sa kirot ng kanyang puso. Nang mabilang niya ang kanyang kinita, nakaramdam siya ng isang maliit na tagumpay, isang munting hakbang palayo sa gapos ng kanyang biyenan. Ngunit ang gaan ng loob na yon ay panandalian lamang. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Presi na nakasandal sa pintuan ng kanilang silid. May hawak na baso ng juice at isang mapanuksong ng ngiti sa mga labi. Pinagmasdan ni Presi ang daladalang walang laman na bilao ni Liza. "Saan ka galing, Ate Liza? At bakit amoy usok ka?" tanong ni Presi. Ang kanyang boses ay puno ng malisya.
Akala ko ba may lagnat ka kaya hindi mo nagawa ang labada ko kanina? Yun pala, may sarili kang lakad. Ano kaya ang sasabihin ni nanay kapag nalaman niyang may itinatago kang sikreto sa amin? Tumigil ang mundo ni Liza. Ang perang bagong kita na nakatago sa loob ng kanyang bra ay tila biglang naging mabigat at mainit. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang panibagong bagyo at sa pagkakataong ito, hindi na lamang ang kanyang katawan ang kailangang protektahan, kundi ang munting pag-asa na pilit niyang itinatayo sa gitna ng mga anino. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin? Kahit anong tago mo ng amoy ng asukal at galapong, amoy na amoy ko ang baho ng sikreto mo, Ate Liza. Ang tinig ni Presi ay parang malapot na putik na dahan-dahang gumagapang sa likuran ni Liza habang inaayos nito ang kumot ng anak na si Ana. Nanigas ang buong katawan ni Liza. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na naghahanap ng labasan sa isang masikip na hawla. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang kanyang hipag na nakasandal sa hamban ng pinto, nakataas ang isang kilay at may hawak na isang piraso ng puto. Ang puto na lihim na itinago ni Liza sa isang maliit na lalagyan sa sulok ng kusina. Anong ibig mong sabihin, Presi? Pilit na pinakalma ni Liza ang kanyang boses. Bagaman ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kumot ni Ana. Lumapit si Presi. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pagbabanta. Kinagat niya ang puto nang may labis na yabang bago muling nagsalita. Huwag mo na akong lokohin. Nakita kita sa palengke kanina. Akala mo ba ay hindi kita makikilala dahil lang sa balabal mo? Nagtitinda ka, hindi ba? Malaki siguro ang kinikita mo dahil mabilis na ubos ang tinda mo. Para ito sa operasyon ni Ana, Presi. Bulong ni Liza, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magmakaawa. Kinuha na ni nanay ang nauna kong ipon. Parang awa mo na. Huwag mo na itong ipagsabi sa kanya. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Presi. Umupo siya sa dulo ng katre ni Ana, dahilan upang magising ng bahagya ang bata at dumaing sa sakit. Hindi ito pinansin ni Presi. Bakit ko gagawin iyon? Sa bahay na ito, bawal ang may sariling pera. Alam mo ang batas ni nanay. Ang lahat ng pumapasok na sentimo ay dapat dumaan sa kamay niya. Pero, tumigil siya at tiningnan ang kanyang sariling mga kuko na kulang sa kulay. Mabait naman ako. Pwede nating pag-usapan ito. Naramdaman ni Liza ang paglamig ng kanyang sikmura. Alam niya ang ibig sabihin ng pag-uusapan para kay Presi. Ibig sabihin nito ay kailangan niyang bayaran ang katahimikan ng kanyang hipag. Ang perang para sa kalusugan ng kanyang anak ay magiging pambili lamang ng luho ng taong walang ginawa, kundi pahirapan siya. Kalahati, Ate Liza. Nakangising sabi ni Presi, ibigay mo sa akin ang kalahati ng kinikita mo araw-araw at titiyakin kong hindi makakarating kay nanay ang ginagawa mo. Pero kung hindi, alam mo naman kung gaano kabilis magalit si nanay kapag nalaman niyang may traidor sa loob ng pamamahay niya. Hindi nakapagsalita si Liza. Tiningnan niya ang kanyang anak na muling nakatulog. Ang maliit na braso nito ay may benda pa rin. Ang bawat sentimong ibibigay niya kay Presi ay katumbas ng mas mahabang panahon ng pagtitiis para kay Ana. Ngunit kung malalaman ni Nanay Ising, tiyak na kukunin nito ang lahat at baka pati ang pagkakataon niyang makapag-ipon muli ay mawala ng tuluyan. Nang gabing iyon, matapos ang usapan, hindi na nakatulog si Liza. Pinanood niya ang anino ni Presi na lumabas ng silid. Tila isang magnanakaw na hindi lamang pera ang kinuha, kundi pati ang huling piraso ng kanyang kapayapaan. Sa bawat buntong hininga ng gabi, nararamdaman ni Liza ang unti-unting pagpiga sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa cabinet kung saan niya itinago ang maliit na supot ng barya sa loob ng isang lumang medyas. Kinuha niya ang ilang piraso ng papel na pera at inilagay sa ilalim ng kanyang unan, ang bahaging para kay Presi. Ang bawat pagpisila niya sa pera
ay tila pagpisil din sa kanyang sariling laman. Habang nakatingin sa kadiliman, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magiging bihag ng sarili niyang pamilya? At ano ang mangyayari kung sa susunod na araw, hindi na lamang pera ang hingi ni Presi, kundi ang huling dignidad na natitira sa kanya? Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang malakas na boses ni Nanay Ising mula sa kabilang silid. Tinatawag ang kanyang pangalan upang magsimula na namang maglinis bagaman wala pang sikat ng araw. Sa bawat hakbang ni Liza patungo sa kusina, ramdam niya ang bigat ng isang bagong tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa. Huwag kang mag-alala, Liza. Hanggat narito ako, ituturing kitang tunay na anak. Ikaw ang liwanag sa buhay ni Mateo. Ang mga salitang yon ni Tatay Lope, ang pumanaw na ama ni Mateo, ay tila isang malabong alingawngaw na bumabalot sa isipan ni Liza habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang lumang kwadro sa ibabaw ng altar. Ang salamin ng litrato ay may lamat na, tila ba sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng pamilyang iniwan ng matanda. Sa larawan, makikita ang isang masayang pamilya, ngunit para kay Liza, ang bawat ngiti doon ay tila isang malayo at masakit na alaala. Ito ang dahilan kung bakit nananatili si Liza. Ito ang tanikalang pumipigil sa kanya na humakbang palabas ng pinto sa tuwing hindi na niya kayang tiisin ang bawat sampal ng katotohanan. 10 taon na ang nakalilipas bago malagutan ng hininga si Tatay Lope. Hinawakan nito ang kamay ni Liza ng mahigpit. Pinangako niya sa matanda na kahit anong mangyari, hindi niya iiwan ang pamilya, na aalagaan niya si Mateo at ang kanyang biyenan. Sa panahong iyon, si Nanay Ising ay tila isang maamong tupa, nakatago ang tunay na kulay sa ilalim ng anino ng kanyang asawa. Ngunit nang mawala ang tanging taong nagtatanggol kay Liza, ang tahanang dapat ay kanlungan ay naging isang madilim na bilangguan. Naramdaman ni Liza ang pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi na agad niyang pinunasan gamit ang dulo ng kanyang duster. Naalala niya ang mga hapon noong buhay pa ang matanda, kung paano siya nito tinuturuan mag-alaga ng mga halaman, kung paano nito sinasabi na ang pagtitiis ay may katumbas na ligaya. Ngunit nasaan na ang ligayang yon? Ang bawat sakripisyo ba niya ay sapat na para bayaran ang pangakong binitiwan niya sa isang taong nasa kabilang buhay na? Hoy Liza, ano na namang ginagawa mo dyan at tulala ka sa harap ng altar? Akala mo ba ay madadaan sa dasal ang mga gawaing bahay? Ang boses ni Nanay Ising ay tila isang matalim na latigo na bumutas sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang matanda sa sala. May dalang isang basket ng mga maruruming damit na tila sinadya nitong dagdagan pa. Ibinagsak nito ang basket sa paanan ni Liza, dahilan upang lumipad ang ilang alikabok sa hangin. Nay, tapos ko na po ang kusina. Pinupunasan ko lang po ang larawan ni Tatay. Mahinahong sagot ni Liza, bagaman ang kanyang dibdib ay muling kumikirot sa takot at pagod. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng asawa ko para magmabuti sa paningin ko. Kung buhay si Lope, tiyak na ikaw mismo ang palalayasin niya dahil sa kabagalan mo. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay puno ng lason, tila ba ang pagkamatay ni Tatay Lope ay isinisisi rin nito sa kanya. At ikaw, huwag mong isipin na porket paborito ka niya noon ay may karapatan ka nang mag-utos sa bahay na ito. Maglaba ka. Ngayon din, tumingin si Liza sa larawan ni Tatay Lopez sa huling pagkakataon. Tila ba humihingi siya ng tawad dahil sa unti-unting pagkapunit ng pangakong binitiwan niya. Ang pag-ibig na nagbuklod sa kanya sa pamilyang ito ay unti-unti nang pinapatay ng kalupitan ng mga taong dapat ay nagpapahalaga sa kanya. Bit-bit ang mabigat na basket, naglakad si Liza patungo sa likod bahay. Ang bawat hakbang niya ay tila pagdadala ng krus na siya rin ang pumiling pasanin. Habang sinisimulan niyang kuskusin ang mga damit, ang bawat pagkiskis ng tela sa sahig ay tila isang awit ng pagsisisi. Sa gitna ng kanyang paglalaba,
Naramdaman niya ang presensya ni Presi sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na naroon ang kanyang hipag para muling maningil. Ang utang na loob na isinusumbat sa kanya ay tila isang kumunoy na habang pilit niyang nilalabanan, ay lalong humihigop sa kanya pailalim. Ate Liza, ang bayad ko para sa araw na ito. Huwag mong kalimutan. Baka biglang madulas ang dila ko kay nanay tungkol sa mga puto mo, bulong ni Presi. Ang boses ay puno ng katusuhan habang pinaglalaruan ang isang hibla ng kanyang buhok. Napapikit si Liza. Ang sakit ng kanyang katawan mula sa lagnat ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging buhay na pakiramdam sa kanya ay ang pagkadurog ng kanyang dignidad. Sa ilalim ng tirik na araw, habang ang sabon ay humahalo sa kanyang mga luha, isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Hanggang kailan magsisilbing katarungan ang isang pangako para sa isang buhay na unti-unti nang naglalaho? Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig niya ang mahinang ubo ni Ana mula sa loob. Ang ubo ng kanyang anak ang nagsilbing paalala na sa mundong ito ng kalupitan, may isang buhay siyang kailangang isalba, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaluluwa. Ang sarap naman nitong adobo, pero parang medyo matabang yata ang pagkakatimpla ni Liza ngayon. Ang boses ni Presi ay puno ng pait, habang nilalantakan ang malalaking hiwa ng karne sa harap ng hapagkainan. Sa tabi niya, si Nanay Ising ay abala sa pag-abot ng pinakamalambot na bahagi ng manok, tila ba isang reyna na pinagsisilbihan sa sariling palasyo. Si Mateo naman ay tahimik na kumakain. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang plato, tila iniiwasang makita ang katotohanang nagaganap sa loob ng kanilang tahanan. Samantala, sa isang madilim na sulok ng kusina, nakaupo si Liza sa isang maliit na bangko. Ang kanyang hapon ay lumipas sa pagluluto ng marangyang hapunan para sa kanila. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay isang mangkok ng malamig na bahaw na hinaluan lamang ng kaunting toyo at mantika mula sa pinagprituhan. Hindi na siya inanyayahang sumalo sa mesa. Para sa kanyang biyenan at hipag, siya ay bahagi na lamang ng kagamitan sa kusina. Isang bagay na gagamitin at pagkatapos ay isasantabi sa dilim. Bawat subo ni Liza ay tila paglunok ng buhangin. Ang kanyang lagnat ay hindi pa rin tuluyang nawawala. At ang pagod sa kanyang likod ay tila isang mabigat na pasanin na ayaw ng kumalas. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may mga sariwang paltos dahil sa paghawak sa mainit na steamer ng puto kaninang madaling araw, at nadagdagan pa ito ng tilamsik ng mantika habang nagluluto ng adobo. Tumayo si Mateo upang kumuha ng tubig. Sa kanyang pagdaan patungo sa dispenser, hindi sinasadyang napalingon siya sa sulok kung nasaan si Liza. Tumigil siya. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kusina ay tumama sa mga kamay ni Liza na pilit nitong itinatago sa ilalim ng kanyang duster. Liza, anong nangyari sa kamay mo? Ang boses ni Mateo ay mababa. May bakas ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang pulso ng asawa. Bakit puno ng paltos at sugat ang mga daliri mo? Nagluluto ka lang naman ng hapunan, ah? Naramdaman ni Liza ang kuryente ng pag-aalala mula sa hawak ni Mateo. Isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap-hanap. Ngunit bago pa siya makasagot, bago pa niya maibuhos ang lahat ng sakit at pagod, isang matalim na boses ang pumutol sa sandaling iyon. Mateo, bakit ba ang tagal mo dyan? Hayaan mo na yan. Ganyan talaga ang kamay ng taong nagtatrabaho sa kusina. Huwag mong masyadong palayawin ang asawa mo. Baka lalong maging mabagal sa mga gawaing bahay. Si Nanay Ising ay nakatayo na sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng banta. Tumingin si Liza kay Mateo. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata na sana ay manatili ito, na sana ay ipagtanggol siya nito kahit sa maliit na bagay na ito. Ngunit unti-unting binitawan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang takot nito sa ina
ay mas matimbang pa rin kaysa sa pagmamahal sa asawang nagdurusa. Maglagay ka ng gamot dyan pagkatapos mo, bulong ni Mateo bago ito tumalikod at sumunod sa utos ng kanyang ina. Naiwan si Liza sa dilim, ang kanyang kamay na hinawakan ni Mateo ay tila mas lalong humapdi ng bitawan ito. Ang bawat paltos ay tila isang saksi sa kanyang mga lihim na sakripisyo. Mga sakripisyong tila walang saysay sa paningin ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na muling bumalik sa hapag at makipagtawanan kay Presi, naramdaman ni Liza ang isang malalim na lamat sa kanyang puso. Hindi ang pagod, hindi ang lagnat, at hindi ang mga sugat ang pumapatay sa kanya, kundi ang katotohanang siya ay unti-unti nang nagiging anino sa sarili niyang buhay. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig ang tunog ng pagkabasag ng isang baso mula sa sala, kasunod ng malakas na sigaw ni Presi na nag-uutos sa kanya na linisin ang kalat. Sa bawat hakbang ni Liza patungo sa sala, baon ng walis at pandakot, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magiging tagalinis ng mga kalat ng pamilyang ito bago siya tuluyang maubos? Ito na ang sweldo ko para sa buwang ito, Nay. Pasensya na po at medyo nabawasan dahil sa mga lates ko. Pero sana ay sapat na ito para sa mga bayarin dito sa bahay. Ang tinig ni Mateo ay puno ng pagpapakumbaba habang iniaabot ang isang puting sobre sa kanyang ina. Nakatayo si Liza sa likod ng pinto ng kusina. Hawak ang isang basong tubig na balak niya sanang ibigay sa asawang kapakararating pa lamang mula sa trabaho. Ngunit ang bawat salitang narinig niya ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang tubig sa baso ay nagsimulang gumalaw, sumasabay sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na ang araw na inaasahan ni Liza. Payday! Ilang gabi siyang hindi nakatulog. Binibilang ang bawat oras, umaasa na sa pagkakataong ito ay may uuwi si Mateo para sa mga gamot ni Ana at para sa dagdag na ipon sa operasyon ng bata. Ngunit sa isang sulyap sa siwang ng pinto, nakita niya ang kanyang asawa na buong pusong ibinibigay ang lahat ng pinagpaguran nito sa taong walang ibang ginawa, kundi maliitin sila. Salamat, anak. Buti ka pa. Marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad ng iba dyan na ang tanging alam ay ubusin ang pera mo sa kung ano-anong luho at reklamo. Sabi ni Nanay Ising, ang kanyang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ni Liza. Mabilis na kinuha ng matanda ang sobre at binuksan ito sa harap ni Mateo. Tila ba tinitiyak na walang bawas ang kanyang buwis. Hindi nakatiis si Liza. Lumabas siya mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Mateo, paano naman ang gamot ni Ana? Sabi mo, ngayong sweldo mo tayo bibili ng bagong nebulizer at mga bitamina niya. Paubos na ang huling bote ng kanyang antibiotic. Lumingon si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may halong inis. Liza, nakikita mo namang ibinigay ko na kay Nanay. Siya na ang bahalang mag-budget para sa ating lahat. Huwag ka namang masyadong mapilit. Pagod ako sa trabaho. Pero Mateo, asawa mo ako. Kami ang pamilya mo. Bakit kailangang dumaan pa sa kanya ang pambili ng gamot ng sarili mong anak? Ang boses ni Liza ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na pagkabigo. Sumabat si Nanay Ising. Ang kanyang muka ay naging parang isang maskara ng galit. Aba, at kailan ka pa natutong mag-utos sa anak ko tungkol sa pera niya? Ang pera ni Mateo ay pera ko rin. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagpaaral sa kanya. Ikaw, ano ba ang dinala mo sa pamilyang ito, kundi pasakit at isang sakiting anak? Nay, tama na po, mahinang sabi ni Mateo. Ngunit hindi niya tiningnan si Liza. Liza, kumuha ka na lang ng pambili kay Nanay bukas. Huwag na nating palakihin ang gulo. Nabitawan ni Liza ang baso ng tubig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig
ay tila ang tunog din ng huling hibla ng kanyang tiwala na tuluyang naputol. Ang tubig ay kumalat sa semento, tila ang mga pangarap ni Liza na unti-unting nayuyurakan. Pinanood niya ang kanyang asawa na tumalikod at pumasok sa banyo. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng nangungutyang biyanan. Dahan-dahang lumuhod si Liza upang punasan ang talsik ng tubig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang makita nila ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa bawat haplos ng basahan sa malamig na sahig, naramdaman ni Liza ang isang matinding katotohanan. Sa labanang ito, siya ay mag-isa. Ang lalaking pinangakuan siyang proprotektahan ay siya ring nag-aabot ng patalim sa mga taong sumusugat sa kanya. Nabalik ang kanyang atensyon nang marinig ang mahinang bulungan ni Nanay Ising at Presi sa kabilang silid. "O Presi, itago mo itong kalahati. Bukas, pumunta ka sa mall at ibili mo ako ng bagong hikaw at bumili ka na rin ng gusto mong sapatos. Huwag mong sasabihin kay Mateo, ha? Sabihin mo na lang na pambayad sa kuryente." Ang bawat salitang iyon ay tila isang mitya na nagsindi ng isang bagong uri ng apoy sa loob ni Liza. Hindi na ito ang apoy ng lagnat, kundi ang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat upang hindi na muling may kumuha sa nararapat para sa kanyang anak. Sa gitna ng dilim ng sala, habang hawak ang basang-basahan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na babago sa takbo ng kanilang buhay sa bahay na yon. Ang dagundong ng kulog sa labas ay tila sumasabay sa pintig ng ulo ni Liza na parang bibiyakin sa sakit. Ang malakas na hangin ay humahampas sa mga bintana. Tila ba may isang higanteng nagtatangkang gibain ang kanilang maliit at lumanang tahanan. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas na ang bawat patak na tumatama sa bubong na yero ay lumilikha ng isang ingay na nakakabingi. Tila libu-libong maliliit na bato ang ibinabagsak mula sa langit. "Liza! Ano ba, nakatunganga ka lang ba dyan? Ang mga gamit ko sa kwarto, nababasa na. Kumilos ka." Ang sigaw ni Nanay Ising ay mas matindi pa sa ingay ng bagyo. Nagmamadaling tumayo si Liza mula sa pagkakasandal sa pader. Ang kanyang katawan ay parang gawa sa tingga sa sobrang bigat. At ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang malambot na ulap dahil sa sobrang pagkahilo. Pagpasok niya sa kwarto ng biyenan, nakita niya ang tubig na tumutulo mula sa isang butas sa kisame, diretso sa ibabaw ng aparador kung saan nakatago ang mga mamahaling gamit ng matanda. "Nay, kukuha lang po ako ng timba," mahinang sabi ni Liza habang pilit na pinapanatili ang kanyang balanse. "Anong timba? Umakyat ka doon sa itaas at takpan mo ng plastik ang butas. Kung hihintay nating mapuno ang timba, baka ano rin na ang mga damit ko." Walang bakas ng awa sa mga mata ni Nanay Ising habang itinuturo ang maliit na hagdan patungo sa butas sa kisame. "Pero Nay, ang lakas po ng hangin sa labas at madulas po ang bubong. Baka po ako mahulog," pakiusap ni Liza. "At saka, mataas pa po ang lagnat ko." Isang malakas na hampas sa mesa ang isinagot ng matanda. "Lagnat? Iyan lang ba ang idadahilan mo para tumakas sa trabaho? Noong panahon ko, kahit bagyo ay naglalaba ako sa ilog. Umakyat ka na bago ko pa makalimutan na asawa ka ng anak ko." Walang nagawa si Liza. Sa gitna ng dilim at sa ilalim ng tumatagos na tubig, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Ang bawat baitang ay tila isang pagsubok sa kanyang natitirang lakas. Nang maabot niya ang kisame at masilip ang labas, sinalubong siya ng malamig at malakas na hampas ng hangin at ulan. Ang lamig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa ibaba, sa sala, naririnig niya ang tawa ni Presi at ng isa pa niyang hipag. Masaya silang nanonood ng telebisyon, balot ng makakapal na kumot at humihigop ng mainit na kape na siya rin ang nagtimpla kanina. Ang muling pagkakaayos ng kanilang buhay sa gitna ng bagyo ay hindi nila alintana, basta't may isang alipin
na gumagawa ng lahat para sa kanila. Habang pilit na itinatapi ang plastik sa butas ng yero, biglang nakaramdam si Liza ng isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ang kanyang mga kamay na hawak ang basang yero ay unti-unting nawalan ng kapit. Mateo. Bulong niya sa hangin, bagaman alam niyang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid, tila bingi sa ingay ng bagyo at bulag sa paghihirap ng kanyang asawa. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit, nagbigay ng panandali ang liwanag sa namumutla at basang-basang mukha ni Liza. Sa sandaling iyon, tila nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa tubig na naipon sa bubong. Isang babaeng wala ng lakas, isang inang malapit ng sumuko. Dahan-dahan, ang kanyang paa ay nadulas sa basang kahoy ng hagdan. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng bahagya, ngunit mabilis siyang nakakapit sa isang dulo ng kisame. Ang hapdi ng pagkakasabit ng kanyang balat sa kalawit ng yero ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagod. Isang pagod na hindi na kayang lunasan ng kahit anong pahinga. Muli siyang bumaba, basang-basa at nanginginig. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Nanay Ising na may masamang tingin. "Oh, bakit bumaba ka na? Siguraduhin mong wala nang tuluyan dahil kapag may nabasa pa sa mga gamit ko, malilintikan ka sa akin." Hindi na sumagot si Liza. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang duster ay nag-iiwan ng bakas sa sahig. Sa gitna ng kanyang panginginig, nakita niya ang isang maliit na anino sa pinto ng silid. Si Ana, ang kanyang anak, ay nakatayo doon. Ang mga mata ay puno ng takot at luha habang pinapanood ang kalagayan ng kanyang ina. Doon lamang tuluyang gumuho ang mundo ni Liza. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang sa kanyang katawan, kundi sa katotohanang nakikita ng kanyang anak ang lahat ng kanyang paghihirap at kahihiyan. Sa ilalim ng dagundong ng bagyo, isang tahimik na panata ang muling nabuo sa kanyang puso. Isang panata na kahit anong mangyari, hindi hahayaan ng gabi na ito na manatiling ganito ang kanilang buhay. Ang sikat ng araw sa palengke ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Liza, ngunit mas masakit pa rin ang bigat na dala niya sa kanyang kalooban. Habang iniayos niya ang kanyang mga panindang puto, ang bawat galaw niya ay tila isinasagawa sa ilalim ng tubig, mabagal, malabo, at puno ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa puyat at lagnat, ngunit ang bawat benta ay kailangan niyang protektahan mula sa mapanuring mga mata ng kanyang hipag na si Presi na alam niyang nakabantay lamang sa isang sulok. "Heto, uminom ka muna nito. Mukhang kailangan mo ng init sa iyong sikmura." Isang malumanay na tinig ang bumasag sa katuwasan ng ingay ng palengke. Inabutan siya ni Aling Marta ng isang baso ng mainit na salabat. Ang usok mula sa inumin ay dumampi sa mukha ni Liza, nagbigay ng panandali ang ginhawa sa kanyang nanunuyong lalamunan. Tinanggap ni Liza ang baso. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay humawak sa mainit na baso. Tila ba ito ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa realidad. "Salamat po, Aling Marta," bulong ni Liza. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ang mga mata nito ay puno ng karunungan at isang uri ng lungkot na tanging ang mga taong dumaan sa matinding bagyo ang nakakaalam. "Liza, nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Noong kabataan ko, naniniwala rin ako na ang pagiging martir ay ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, ang pagod ko, ang dignidad ko, ang bawat sentimo ko, ay balang araw ay mamahalin at rerespetuhin din nila ako." Tumingin si Liza sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. "Hindi po ba yun ang tama, Aling Marta? Sabi po ni Tatay Lope bago siya mamatay, ang pamilya
ay dapat pinagsisilbihan at pinagtitisan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Marta. Hinawakan niya ang kamay ni Liza. Ang magaspang niyang balat ay tila nagpaparamdam ng isang uri ng lakas. Makinig ka ng mabuti, anak. May isang lihim akong hindi ko kailanman sinabi sa iba. Alam mo ba kung bakit ako mag-isa ngayon? Dahil ang unang anak ko, nawala siya dahil sa aking pagiging martir. Tila tumigil ang paghinga ni Liza. Ang ingay ng mga nagtitinda at ang hiyawan ng mga mamimili sa paligid ay biglang naglaho. May sakit ang anak ko noon. Kailangan niyang madala sa ospital. Patuloy ni Aling Marta, ang boses ay nanginginig sa alaala ng nakaraan. Ngunit ang biyanan ko, pinilit akong manatili sa bahay dahil may malaking handaan. Sabi niya, kaunting lagnat lang yan, makakahintay iyan. At ang asawa ko, katulad ng asawa mo, ay nanatiling tahimik dahil ayaw niyang suwayin ang kanyang ina. Noong gabi ring iyon, bago ko pa siya madala sa doktor, binawi na siya sa akin. Ang bawat salita ni Aling Marta ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Liza. Naalala niya si Ana. Naalala niya ang ubo nito, ang bukol sa braso nito, at ang katotohanang ang perang dapat ay para sa gamot nito ay kinukuha ng mga taong walang ibang inisip kundi ang sarili nilang luho. Huwag mong hintayin na ang mga luha mo ay maging dugo, Liza. Babala ni Aling Marta. Ang pagtitiis ay may hangganan. At ang hangganang iyon ay ang buhay at kinabukasan ng anak mo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pagbibigay. Ito rin ay pagtatanggol sa kung ano ang tama. Kung hindi mo ililigtas ang sarili mo at ang anak mo, walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Nabalik ang diwa ni Liza nang marinig ang tunog ng isang barya na inihulog sa kanyang lalagyan. Pagtingin niya, naroon si Presi, nakatayo at may hawak na isang piraso ng kakanin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Aling Marta. Ano na namang chismis ang pinapakain mo sa asawa ng kapatid ko, matanda? Tanong ni Presi. Ang boses ay puno ng kabastusan. Liza, bilisan mo dyan. Pinapatawag ka ni nanay. May nawawalang hikaw sa kwarto niya at ikaw ang huling pumasok doon para maglinis. Naramdaman ni Liza ang pagbagsak ng kanyang sikmura. Ang babala ni Aling Marta at ang panibagong paratang ni Nanay Ising ay tila nagbangga sa kanyang isipan. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang bagong uri ng pakiramdam. Isang pagkairita na nagsisimulang mag-apoy. Tumingin siya kay Aling Marta na tumango ng bahagya sa kanya, tila nagbibigay ng huling basbas. Habang naglalakad si Liza pauwi, kasunod ang nakakayamot na presensya ni Presi, ang bawat hakbang niya sa semento ay tila mas matibay na. Hindi na lamang siya naglalakad patungo sa isang bahay, naglalakad siya patungo sa isang desisyon na hindi na niya maaring bawiin. Nang makarating siya sa harap ng kanilang bahay, nakita niya si Nanay Ising na nakatayo sa balkonahe. Ang muka ay tila isang bagyo na handang sumabog. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang iyak ni Ana. Doon, sa tapat ng pintuan ng tahanang naging bilangguan niya, naramdaman ni Liza ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang sariling tinig. Nanay, parang awan niyo na po. Kahit pambili lang ng paracetamol at pang-down sa laboratorio ni Ana. Napakataas na po ng lagnat niya. Hindi na siya halos magising. Ang boses ni Liza ay basag, puno ng pait at pagsusumamo, habang nakaluhod siya sa paanan ni Nanay Ising. Sa labas, ang hapon ay nagdidilim na. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ng isang ina. Sa loob ng maliit na silid, naririnig ang mababaw at mabilis na paghinga ni Ana, na tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitya. Kanina lamang, habang sinusubukan ni Liza na painumin ng tubig ang anak, biglang bumagsak ang katawan ng bata sa sahig. Ang mahinang tunog ng pagtama ng ulo ni Ana sa semento ay tila ang tunog ng pagguho ng mundo ni Liza. Ngunit si Nanay Ising ay tila walang naririnig. Abala ang matanda sa pagbibilang ng mga perang papel sa ibabaw ng lamesa.
Ang perang galing sa sweldo ni Mateo, ang perang galing sa pagnanakaw sa ipon ni Liza, at ang perang inilaan para sa marangyang handaan sa anibersaryo ng pagkamatay ni Tatay Lope. Ang bawat kaluskos ng papel ay tila isang sampal sa mukha ni Liza. Tumigil ka sa kaingayan mo, Liza. Nakikita mong nagkakalkula ako para sa handaan sa makalawa. Bulyaw ng matanda nang hindi man lamang tinitingnan ang duguang puso ng kanyang minugang. Ang daming bisitang darating, kailangang mabili ang pinakamalaking baboy at ang mga mamahaling sangkap. Ayaw kong mapahiya sa mga kamag-anak ng asawa ko dahil lang sa kapabayaan mo sa pag-aalaga sa anak mo. Nay, mamamatay ang anak ko. Halos pasigaw na, sabi ni Liza. Ang kanyang takot ay lumampas na sa kanyang kaba. Isang gabi lang po, ipahiram niyo sa akin ang pera. Ibabalik ko po, magtatrabaho ako ng doble. Triple! Huwag niyo lang pong hayaang magdusa ang bata. Dahan-dahang binalaling ni Nanay Ising ang kanyang paningin kay Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tila ba si Liza ang gumagawa ng krimen? Pahiram. Saan ka kukuha ng pambayad? Sa mga puto mong amoy pawis? Huwag mo akong lokohin. At tandaan mo, ang handaan para sa biyenan mo ay tungkol sa dangal ng pamilyang ito. Mas mahalaga ang mukha natin sa harap ng ibang tao kaysa sa sakit-sakitan ng anak mo. Konting lagnat lang yan. Punasan mo lang ng maligamgam na tubig. Gagaling din yan. Huwag kang OA. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa mga kamay ng kanyang biyenan na mahigpit na nakahawak sa pera. Ang perang dapat ay nagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Doon niya natanto na sa bahay na ito, ang patay ay mas pinahahalagahan kaysa sa buhay. Ang dangal na sinasabi ng matanda ay binuo mula sa mga buto at dugo ng mga taong nagpapakasakit sa ilalim niya. Pumasok si Presi sa sala, may suot na bagong hikaw na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tumingin siya kay Liza nang may pangungutya. Ate, huwag ka nang mag-eskandalo rito. Kung talagang kailangan mo ng pera, bakit hindi mo hingin sa asawa mo? Ay wala nga pala siya rito, di ba? Sabi niya kanina, mag-o-overtime siya pero nakita ko ang motor niya sa tapat ng bilyaran sa kabilang barangay. Ang balitang yon, ang huling pako sa krus na pinapasa ni Liza. Si Mateo, ang lalaking dapat ay kasama niyang lumalaban para sa kanilang anak, ay piniling tumakas at maglibang habang ang pamilya niya ay nagkakagulo. Ang pagtataksil ng asawa at ang kalupitan ng biyenan ay nagsanib upang tuluyang patayin ang natitirang martir sa loob ni Liza. Bumalik si Liza sa silid at dahan-dahang binuhat ang nanghihinang katawan ni Ana. Ang init ng balat ng bata ay tila sumusunog sa kanyang braso. Hinawakan ni Ana ang daliri ng kanyang ina, isang mahinang pisil na tila nagsasabing, Nanay, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ni Liza. Ang kanyang boses ay wala ng luha, wala ng emosyon, tanging isang matigas na determinasyon. Hinding-hindi na tayo muling hihingi ng tulong sa kanila. Kahit anong mangyari, ililigtas kita. Tumayo si Liza, bitbit ang anak, at lumabas ng silid. Hindi na niya tiningnan ang kanyang biyenan o ang kanyang hipag. Naglakad siya palabas ng bahay, patungo sa madilim na kalsada sa ilalim ng banta ng ulan. Sa kanyang isipan, ang bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Kahit na hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pantustos, isang misteryo ang naiwan sa kanyang puso. Kung nasaan nga ba talaga si Mateo at kung ano ang magagawa nito kapag nalaman ang kanyang pag-alis. Ang tanging sigurado, ang gabi na ito ang huling gabi na magiging biktima siya ng kanilang kalupitan. Bumalik ka rin pala. Akala ko ba ay tuluyan mo ng tatalikuran ng pamilyang ito dahil sa kaunting lagnat ng anak mo? Ang boses ni Nanay Ising ay puno ng panunuya habang nakatayo ito sa gitna ng kusina. Pinapanood ang pagpasok ni Liza na bitbit ang nanghihinang si Ana.
Walang pera si Liza para sa ospital. Ang tulong ni Aling Marta ay sapat lamang para sa unang dosis ng gamot at pansamantalang pagbaba ng lagnat ng bata. Dahil sa kawalan ng matitirhan at sa takot para sa kaligtasan ni Ana sa labas ng bahay, napilitang bumalik si Liza. Isang pagbabalik na alam niyang may katapat na matinding parusa. Nay, kailangan lang po ng anak ko ng masisilungan. Mahinang sagot ni Liza, ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Kung ganoon, magbayad ka sa pamamagitan ng pagtatrabaho. 2 araw na lang at anibersaryo na ng kamatayan ng biyenan mo. Ang daming dapat ihanda at dahil umalis ka nang walang paalam, doble ang dapat mong gawin. Walang bakas ng awa sa mukha ng matanda habang itinuturo ang mga sako-sakong sangkap na nakatambak sa sahig. Doon nagsimula ang 48 oras na tila isang mahabang bangungot para kay Liza. Sa gitna ng init ng kusina, habang ang usok mula sa malalaking kawa ay humahalo sa kanyang pawis at lagnat, hindi tumigil si Liza sa pagtatrabaho. Ang tunog ng kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa kahoy na sangkalan ay tila ang tiktak ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang natitirang lakas. Naghiwa siya ng kilo-kilong karne, nagkuskos ng mga dambuhalang kaldero at nagpuyat sa pagbabantay sa mga nilulutong kakanin. Ang kanyang mga binti ay tila sasabog na sa sakit at ang kanyang paningin ay madalas na nagdidilim. Ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang anak na si Ana na nakahiga sa isang banig sa sulok ng kusina, pilit niyang itinutuwid ang kanyang likod. Ang bawat pag-ubo ni Ana ay tila isang latigo na nagpapakilos sa kanya. Pumasok si Mateo sa kusina ng madaling araw ng 2nd araw. Nakita niya ang kanyang asawa na halos gumagapang na sa pagod. Ang duster nito ay puno ng mantsa at ang mukha ay sobrang putla. Lumapit si Mateo at kumuha ng isang basong tubig. Iniabot ito kay Liza nang may panginginig ang kamay. Liza, uminom ka muna. Magpahinga ka kahit 1 oras lang, ako na ang tatapos nito. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng huling piraso ng konsensya. Ngunit bago pa man mahawakan ni Liza ang baso, pumasok si Presi sa kusina. Mateo, tinatawag ka ni nanay. Kailangan mong ayusin ang mga upuan sa labas. At ikaw, Ate Liza, huwag mong gamitin ang asawa mo para maging tamad. Ang mga bisita ay darating na sa loob ng ilang oras. Siguraduhin mong malinis ang lahat ng pinggan bago sila dumating. Muling binitawan ni Mateo ang baso at tumalikod. Sumunod sa tawag ng kanyang ina na tila isang asong sunod-sunuran. Naiwan si Liza na nakatingin sa basong tubig na hindi man lamang dumampi sa kanyang labi. Ang bawat pagpatak ng pawis ni Liza sa mainit na semento ay tila isang saksi sa kanyang dahan-dahang pagkaubos. Ang bahay ay nagsimula nang mapuno ng bango ng mga pagkain. Ang amoy ng bawang, toyo at matamis na asukal ay humahalo sa hangin. Ngunit para kay Liza, ang bawat amoy na yon ay amoy ng kanyang sariling pagdurusa. Habang ang pamilya ni Mateo ay nagsisimula nang magbihis ng kanilang pinakamagagandang damit para sa handaan, nanatili si Liza sa kusina, nakalugay ang buhok at may mga kamay na nanginginig sa sobrang pagod. Liza, bakit hindi pa nakahanda ang mga platito para sa dessert? Sigaw muli ni Nanay Ising mula sa sala, kung saan naririnig na ang tawanan ng mga unang bisita. Bilisan mo! Huwag kang magpakitang gila sa katamaran mo ngayon. Humawak si Liza sa gilid ng lamesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at hindi regular. Ang katahimikan bago ang malakas na bagyo ay tila nararamdaman na niya sa loob ng kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan niya ang mga dambuhalang tumpok ng mga maduming pinggan na nagsisimula ng maipon, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Isang pakiramdam na ang lahat ng pagtitiis na ito ay malapit na sa kanyang hangganan. Sa gitna ng tawanan sa labas at ng iyak ni Ana sa loob, ang huling hibla ng pasensya ni Liza ay tila isang mitsa na nagsisimula ng masunog. Isang katanungan ang naiwang nakabitin sa mainit na hangin ng kusina.
Hanggang kailan mananatiling nakayuko ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal at maglingkod? Ang handaan ay nagsisimula pa lamang, ngunit para kay Liza, ang katapusan ng kanyang pagiging martir ay abot kamay na. Napakaswerte mo talaga, Ising, sa iyong manugang. Tingnan mo nga naman, kahit ganito karami ang bisita, napakasarap pa rin ng mga handa at maayos ang lahat. Ang mga salitang iyon mula sa isa sa mga bisita ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Nanay Ising habang ito ay marangyang nakaupo sa gitna ng sala. Nakasuot ang matanda ng kanyang pinakamagandang barong Tagalog at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang gintong kwintas. Ang kwintas na binili gamit ang perang dapat ay pampaopera sa apo niyang si Ana. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine habang ang kanyang mukha ay puno ng huwad na kababaang loob. Ay, wala iyon, Mare. Alam mo naman ako, pinalaki ko ang mga anak ko at ang mga manugang ko sa disiplina at pagmamahal sa pamilya. Itong si Liza, parang tunay na anak na ang turing ko dyan. Kaya naman, kahit may kaunting lagnat, mapilit na magsilbi dahil mahal na mahal niya ang alaala ng biyanan niya. Nakangiting sagot ni Nanay Ising habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumingon sa kusina. Sa kabilang panig ng pinto, sa gitna ng mainit at mausok na kusina, halos hindi na makahinga si Liza. Ang kanyang duster ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang mga mata ay namumula sa sobrang pagod at puyat. Hawak niya ang isang dambuhalang sandok, pilit na hinahalo ang malaking kawa ng menudo, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang nangangatog na tuhod. Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Nanay Ising. Bawat salita ng biyenan ay tila isang patalim na dahan-dahang bumaon sa kanyang likuran. Ang pagmamahal na ipinagmamalaki ng matanda ay ang mismong nagkakait sa kanya ng pahinga. At ang disiplina ay ang dahilan kung bakit tila siya isang anino na walang karapatang magreklamo. Biglang pumasok si Nanay Ising sa kusina, kasama ang dalawa niyang kaibigan na kilalang tsismosa sa kanilang bayan. Agad na nagbago ang anyo ng matanda nang makita si Liza. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni Liza, tila isang mapagmahal na ina sa paningin ng mga bisita. Oh, Liza anak, magpahinga ka naman kahit sandali. Sinasabi ko na sa'yo, huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Malumanay na sabi ni Nanay Ising, ngunit kasabay nito ang isang mabilis at masakit na kurot sa braso ni Liza na hindi nakikita ng iba. Tingnan niyo nga itong manugang ko, napakasipag talaga. Sabi ko sa kanya, Liza, ako na ang gagawa niyan. Pero ayaw niya talagang pumayag. Pilit nang ngumiti si Liza, bagaman ang kanyang paningin ay nagsisimula nang magkaroon ng mga itim na tuldok. Salamat po, Nay. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Naku, Ising, napakabait mo talagang biyenan. Sana lahat ay katulad mo, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Nanay Ising habang pinagmamasdan ang gintong kwintas sa leeg nito. At itong kwintas mo, bago ba ito? Napakaganda. Bagay na bagay sa'yo. Ah, ito ba? Regalo ito sa akin ni Mateo. Sabi niya, deserve ko raw ang gantimpala dahil sa pag-aalaga ko sa pamilyang ito. Sagot ni Nanay Ising ng may labis na yabang habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Liza. Naramdaman ni Liza ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang kwintas na yon, ang bawat gintong hibla niyon, ay katumbas ng hininga ng kanyang anak na si Ana. Ang bawat kislap niyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing hindi siya kumain, ng mga madaling araw na ginugol niya sa paggawa ng puto, at ng mga luha ni Ana habang namimilipit sa sakit. Nang lumabas ang mga bisita at si Nanay Ising, naiwan si Liza na nakatitig sa kawalan. Ang tawanan sa sala ay tila isang malakas na hiyaw ng panunuya sa kanyang pandinig. Sa gitna ng kanyang panghihina, nakita niya si Mateo na dumadaan sa pasilyo, may dalang mga bote ng beer at nakikipagtawanan sa kanyang mga pinsan. Hindi man lamang siya nito tinapon ng isang sulyap,
Dahan-dahang lumapit si Liza sa lababo at kumuha ng isang basong tubig upang ibuhos sa kanyang muka. Sinusubukang gisingin ang kanyang diwa. Ngunit sa bawat patak ng tubig, tila mas lalong lumalalim ang kanyang galit. Ang maskara ng kabanalan na suot ng kanyang biyenan ay hindi na lamang nakakairita. Ito ay nakakasuka. Isang malaking pinggan ng mga prutas ang kailangang ihatid ni Liza sa sala. Habang bitbit niya ang mabigat na tray, naramdaman niya ang paghina ng kanyang mga braso. Sa bawat hakbang niya patungo sa mga bisitang masayang nag-uusap tungkol sa kabutihan ni Nanay Ising, isang mapanganib na katahimikan ang nabubuo sa loob ni Liza. Alam niyang ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay narito na sa gitna ng marangyang handaang itinayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang bawat halakhak ni Nanay Ising ay tila isang mitya na nagsindi sa huling piraso ng pasensya ni Liza. Habang papalapit siya sa mesa, isang tanong ang naiwang nakasabit sa mainit na hangin. Kailan ititigil ng isang biktima ang pagiging bahagi ng sarili niyang pagpapahirap? Ang ingay ng tawanan at kantiyawan sa sala ay tila isang malakas na agos ng tubig na sumasakal sa bawat hininga ni Liza. Bit-bit ang isang dambuhalang mangkok ng mainit na kaldereta. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa sobrang bigat ng tray at ang kanyang mga binti ay tila anumang oras ay bibigay na. Sa gitna ng sala, nakita niya ang mga kamag-anak ni Mateo na masayang nag-uusap habang si Nanay Ising ay nasa gitna. Tila isang reynang tumatanggap ng papuri. O heto na ang bida ng hapag, ang kaldereta ni Liza. Sigaw ng isang pinsan ni Mateo. Sa kasamaang palad, sa gitna ng siksikan, isang bata ang biglang tumakbo patungo sa direksyon ni Liza upang kumuha ng inumin. Hindi na nagawang umiwas ni Liza dahil sa kanyang panghihina. Ang bata ay bumangga sa kanyang binti, dahilan upang mawalan siya ng balanse. Ang tray na hawak niya ay tumagilid at ang mainit na sarsa ng kaldereta ay tumalsik diretso sa paanan ni Nanay Ising at sa suot nitong bagong bestida. Tumigil ang lahat. Ang masayang musika sa radyo ay tila biglang naging isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Liza, na ngayon ay nakaluhod sa sahig, habang sinusubukang abutin ang mga piraso ng karne na kumalat sa mamahaling alpombra. Diyos ko! Ang bestida ko! Ang yaw ni Nanay Ising ay puno ng puot. Tila ba isang krimen ang naganap? Lumapit ang matanda kay Liza. Ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa sobrang emosyon. Wala ka na talagang ginawang tama, Liza. Sinadya mo ito, di ba? Gusto mo akong ipahiya sa harap ng lahat dahil sa inggit mo sa kwintas at bestidang ito. Nay, hindi ko po sinasadya. May bata po kasing... Hindi na natapos ni Liza ang kanyang sasabihin. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Nanay Ising sa pisngi ni Liza ay bumasag sa katahimikan ng buong silid. Ang lakas ng sampal ay sapat na upang tumagilid ang mukha ni Liza at tumama ang kanyang labi sa gilid ng mesa. Naramdaman ni Liza ang malat na lasa ng dugo sa kanyang bibig, ngunit mas masakit ang hapdi ng kahihiyan na tila sumusunog sa kanyang pagkatao. Alis! Napakawalang kwenta mo! Palamunin ka na nga lang, ikaw pa ang may ganang manira ng okasyong ito. Patuloy na bulyaw ni Nanay Ising habang ang mga bisita ay nakatingin lamang. Ang ilan ay may bakas ng awa, ngunit karamihan ay nanatiling tahimik dahil sa takot sa matanda. Dahan-dahang itinaas ni Liza ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilang pumatak. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang puso. Hindi na ito ang takot na dati niyang nararamdaman. Ito ay ang hangganan ng lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Mateo, bitbit ang ilang bag ng yelo at inumin. Tumigil siya sa tapat ng pintuan nang makita ang eksena sa kanyang harapan.
ang kanyang ina na nakatayo ng may galit na anyo, at ang kanyang asawang si Liza na nakaluhod sa sahig. May dugo sa labi at bakas ng sampal sa pisngi. Ang katahimikan sa pagitan ni Mateo at Liza ay tila isang tulay na unti-unti nang naglalaho. Ang mga mata ni Mateo ay nagpalipat-lipat sa kanyang ina at sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga ay isang pasanin? Isang tanong ang naiwang nakabitin sa lahat. Pipiliin pa rin ba ni Mateo ang manatiling tahimik o ito na ang sandaling mabasag ang lahat ng pader ng kanyang kaduwagan? Habang ang dugo ay dahan-dahang tumutulo mula sa labi ni Liza patungo sa kanyang duster, ang gabi ng anibersaryong ito ay kailanman ay hindi na magiging kapareho ng dati. Nay, tama na po. Parang awa niyo na, tama na. Ang boses ni Mateo ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila isang malalim na dagundong na nagpatahimik sa buong kabahayan. Binitawan niya ang mga supot ng yelo na kanyang dala, at ang mga ito ay bumagsak sa sahig nang walang pasintabi. Ngunit mas malakas ang tunog ng pagbagsak ng puso ni Mateo. Sa bawat luhang, nakikita niyang pumapatak mula sa mga mata ni Liza. Lumapit siya sa kanyang asawa at sa bawat hakbang, tila nakikita niya ang bawat sugat, bawat paltos at bawat pasamantalang pagtitiis na ibinigay nito sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niyang inalalayan si Liza na tumayo. Nang mahawakan niya ang braso ng asawa, nagulat siya sa init nito. Ang lagnat ni Liza ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang sariling konsensya. Hinawakan niya ang pisngi ni Liza kung saan bakas ang pamumula ng sampal ng kanyang ina. Ang dugo sa labi ni Liza ay tila isang mantsa sa kanyang sariling dangal bilang asawa. Mateo, huwag mo siyang konsintihin! Sigaw ni Nanay Ising habang pilit na pinupunasan ng sarsa sa kanyang bestida. Nakita mo naman, di ba? Sinadya niyang ipahiya ako. Sa harap ng lahat ng bisita mo, Mateo, wala siyang respeto sa akin na ina mo. Lumingon si Mateo sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, hindi takot ang nasa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagkasuklam. Tumingin siya sa gintong kwintas sa leeg ni Nanay Ising, ang kwintas na kumikinang habang ang kanyang anak ay nanghihina sa loob ng silid. Danggal, Nay? Respeto? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa galit. Nasaan ang respeto niyo sa asawa ko? Nasaan ang dangal niyo noong kinuha niyo ang perang pampaopera ni Ana para lang ibili ng alahas na yan at ng bestidang suot niyo? Nakikita ko ang resibo sa kwarto niyo, Nay. Alam ko kung saan nanggaling ang perang ipinambili niyo niyan. Napaatras si Nanay Ising, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga sulyap ng paghanga kanina ay napalitan ng mga sulyap ng pagkadismaya. Mateo, anak, ginawa ko lang naman iyon para sa pamilya. Pilit na pagdadahilan ng matanda. Anong pamilya? Nay? Ang pamilyang pilit ninyong dinudurog para lang sa inyong luho? Pagkatapos ay tumingin si Mateo kay Presi na kanina pa nakatago sa likod ng sofa. At ikaw, Presi, alam ko ang ginagawa mong pangingikil kay Liza. Alam ko na binabayaran ka niya para lang hindi ka magsumbong kay nanay tungkol sa pagtitinda niya ng puto. Ang sarili mong kapatid, pinagnanakawan mo. Hindi na nakapagsalita si Presi. Ang buong sala ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa gitna ng lahat, si Liza ay nakasandal lamang kay Mateo. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang pader na nakatayo sa harap niya upang protektahan siya. Biglang tumalikod si Mateo at naglakad patungo sa kusina. Ang mga bisita ay nagsisunuran sa kanyang likuran, tila hinihigop ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Pagdating sa kusina, bumungad sa kanila ang bundok ng mga maduming pinggan, libo-libong kagamitang pinagkainan ng mga taong nagpapakasaya habang si Liza ay nagdurusa. Walang sabi-sabing itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at itinulak ang unang tumpok ng mga pinggan mula sa lababo.
Ang bawat piraso ng porselana ay bumagsak sa semento, nagkakawatak-watak sa libu-libong maliliit na kristal na tila ulan ng galit na bumabagsak sa sahig. Isununod niya ang mga baso, ang mga tray, at ang lahat ng simbolo ng pagkaalipin ni Liza sa bahay na yon. Ang tunog ng pagkabasag ng bawat kagamitan ay tila ang tunog ng paglaya ng kaluluwa ni Liza mula sa sumpa ng pamilyang ito. Mateo, ang mga gamit ko, anong ginagawa mo? Tili ni Nanay Ising habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Sinusubukang gamitin ang kanyang lumang dula ng pagiging may sakit. Ngunit hindi na tumingin si Mateo. Tapos na ang handaan na ito, Nay. At tapos na rin ang pagsisilbi ni Liza sa inyo. Mula ngayon, wala na kayong manugang nasasalo sa lahat ng dumi niyo. Wala na kayong aliping tatanggap ng lahat ng sampal niyo. Bumalik si Mateo kay Liza at dahan-dahang binuhat ang kanyang asawa. Lumapit sila sa silid ni Ana at kinuha rin ang natutulog na bata. Sa harap ng lahat ng mga bisita, sa harap ng kanyang ina na ngayon ay tulala sa gitna ng mga basag na pinggan, naglakad si Mateo palabas ng pinto. Mateo, huwag kang aalis. Paano ako? Paano ang utang na loob mo sa akin? Sigaw ni Nanay Ising. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Tumigil si Mateo sa tapat ng pinto, hindi lumilingon. Ang utang ko sa inyo bilang anak, Nay, ay binayaran na ng 7 taon na pagdurusa ng asawa ko. Wala na akong utang sa inyo. Ang utang na dapat kong bayaran ngayon ay ang buhay at kaligayahan ng mag-ina ko. Lumabas sila sa dilim ng gabi, sinalubong ng malamig na hangin na tila humahalik sa kanilang mga mukha bilang tanda ng bagong simula. Sa likod nila, ang bahay na dati ay puno ng pekeng tawanan ay nanatiling tahimik, tila isang guho ng mga pangarap na itinayo sa maling paraan. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Liza ang pagyakap ni Mateo sa kanya ng mas mahigpit. Ang bawat hakbang nila sa kalsada ay tila pag-iwan sa isang madilim na kabanata. At sa gitna ng pagod, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Ang mga basag na pinggan ay hindi lamang basura. Sila ang naging tulay niya patungo sa tunay na kalayaan. Ang maliit na silid na kanilang inuupahan sa kabilang bayan ay sapat lamang para sa isang maliit na papag at isang mesang gawa sa itinapong kahoy. Ang dingding ay may mga mantsa ng lumang pintura at ang sahig ay hindi gawa sa makinis na semento. Ngunit para kay Liza, ang bawat sulok ng silid na ito ay tila isang palasyo ng kalayaan. Sa labas, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga luma at kinakalawang na bintana. Nagdadala ng isang uri ng init na hindi nakakapaso, kundi nakakapagbigay ng pag-asa. Lumipas ang 1 buwan mula nang lisanin nila ang bahay ni Nanay Ising. Sa unang linggo, halos hindi makabangon si Liza dahil sa matinding panghihina ng kanyang katawan at ang bigat ng emosyong binitbit niya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, ang unang nakikita niya ay hindi na ang galit na mukha ng biyenan, kundi ang mukha ni Mateo na nakabantay sa kanya. May hawak na baso ng tubig o isang mangkok ng mainit na lugaw. Uminom ka muna, Liza. Huwag mong madaliin ang paggaling mo. Narito lang ako. Bulong ni Mateo sa kanya isang umaga. Ang Mateo na dati ay tila isang anino ng kanyang ina ay wala na. Ngayon, makikita sa kanyang mga braso ang itim na mantsa ng grasa at ang pagod mula sa pagtatrabaho sa 2 talyer sa umaga at pagiging gwardiya sa gabi. Ang bawat sentimong kinikita niya ay hindi na napupunta sa luho ng kanyang ina at kapatid, kundi diretso sa barya-baryang ipon para sa tuluyang pagtanggal ng bukol ni Ana. Noong nakaraang linggo, matagumpay na naoperahan si Ana. Habang nakaupo si Liza sa tabi ng anak sa pampublikong ospital, hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Ang bukol na dati ay nagpapahirap sa bata ay wala na. At ang mga pisngi ni Ana ay nagsisimula nang bumalik ang dating sigla. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Liza na ang lahat ng sampal at pasakit na natanggap niya ay tila naging sulit dahil sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa kabilang banda, ang balita mula sa dating barangay ay dahan-dahang nakakarating sa kanila. Ang bahay ni Nanay Ising na dati ay puno ng yabang ay tila naging isang guho ng kalungkutan dahil wala na si Liza na gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at nagluluto para sa kanila. Ang mag-inang Ising at Presi ay palaging nag-aaway. Ang mga utang ni Nanay Ising sa mga Bombay at sa kooperatiba ay nagsimula ng maningil. At dahil wala ng sweldo ni Mateo na sumasalo sa kanila, unti-unti nang nawawala ang kanilang mga mamahaling gamit. Ang karma, tila isang tahimik na magnanakaw, ay dumating sa kanilang pintuan nang hindi sila handa. Isang hapon, habang nag-aayos si Liza ng kanyang mga gamit sa pagluluto ng puto, na ngayon ay ibinibenta na niya ng may sariling tatak at dangal, napansin niya ang kanyang mga palad. Ang mga sugat at paltos ay unti-unti nang naghihilom. Naiiwan na lamang ang mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang pakikipaglaban. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya at inilapag ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Liza. Ang hawak nito ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Liza, patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko noon. Pangako, hinding-hindi ko nahahayaang may humawak muli sa iyong dignidad. Ngumiti si Liza, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Tapos na yon, Mateo. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay tayo. Ang katahimikan sa loob ng kanilang maliit na tahanan ay puno ng kapayapaan. Wala nang mga basag na pinggan, wala nang mga sigaw ng panunumbat, at wala nang mga huwad na utang na loob. Habang pinapanood nila si Ana na masayang nagdo-drawing sa sahig, natanto ni Liza na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa ganda ng bahay, kundi sa kalayaang mahalin ang sarili at protektahan ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang bagong simula na ito ay hindi madali. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa nilang magkasama, ang bakas ng nakaraan ay unti-unti nang natatabunan ng mga bagong alaala. Mga alaalang binuo mula sa pagmamahal, respeto, at tunay na pagpapatawad sa sarili. Lumipas ang isang taon, ang mga peklat sa mga kamay ni Liza ay hindi na kulay pula at mahapdi. Sila ay naging mapuputing guhit na lamang na halos hindi na mapansin sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ngunit ang bawat guhit na yon ay may kwento. Isang kwento ng pagtitiis na naging lakas at ng luhang naging pundasyon ng isang bagong buhay. Ngayon, ang bango ng galapong at sariwang niyog ay hindi na nagmumula sa isang madilim at mausok na kusina. Nagmumula ito sa isang maliit ngunit malinis na tindahan sa tapat ng paaralan ni Ana na may karatulang Liza's Special Kakanin. Ang bawat puto na inilalabas niya mula sa steamer ay simbolo ng kanyang dangal. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya nanginginig sa takot na baka may kumuha ng kanyang pinaghirapan. Nay, ang dami na namang bumibili. Sabi ko sa'yo, ikaw ang best baker sa buong mundo. Masayang sabi ni Ana habang maayos na inilalagay ang mga paninda sa malinis na plastik. Ang bata ay masigla na. Wala na ang bukol sa braso at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap ng pangarap. Salamat anak. Tulungan mo na si tatay mo sa pag-aayos ng mga upuan. Nakangiting sagot ni Liza. Dumating si Mateo bitbit ang mga bagong sako ng asukal. Ang kanyang katawan ay mas matikas na ngayon. At ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa kanyang mag-ina ng may pagmamalaki. Hindi na siya ang lalaking tumatakas sa responsibilidad. Siya na ang haligi na handang humarap sa anumang bagyo para sa kanyang pamilya. Minsan, nabalitaan nila mula sa isang dating kapitbahay ang kalagayan ni Nanay Ising at Presi. Ang kanilang bahay ay tuluyan ng naembargo dahil sa mga hindi nabayarang utang. Si Presi ay sumama sa isang lalaking kalaunan
ay iniwan din siya habang si Nanay Ising ay mag-isang nakatira sa isang maliit na barong-barong. Umaasa na lamang sa tulong ng mga malalayong kamag-anak. Ang gintong kwintas na dati ay ipinagmamalaki ng matanda ay matagal na niyang naisangla para lamang may maipakain sa sarili. Lisa, napatawad mo na ba sila? Minsan ay naitanong ni Mateo habang sila ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Huminga ng malalim si Liza at tumingin sa papalubog na araw. Ang galit, Mateo, ay parang bitbit na mabigat na bato. Kung hindi ko ito bibitawan, ako rin ang mahihirapan. Napatawad ko na sila, hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati. May mga hangganan na kailangang igalang upang hindi na muling maulit ang nakaraan. Sa bawat haplos ng hangin, naramdaman ni Liza ang presensya ni Tatay Lope. Tila naririnig niya ang bulong ng matanda na nagsasabing, "Tama iyan, anak. Iyan ang tunay na liwanag na hinahanap ko para sa iyo." Natutunan ni Liza na ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakasakit hanggang sa maubos ang sarili para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na utang na loob ay ang pasasalamat sa sariling buhay sa pamamagitan ng pagprotekta sa sariling halaga at sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Habang naglalakad silang mag-anak pauwi sa kanilang simpleng tahanan, bitbit ang mga walang lamang bilao, ngunit punong-puno ang mga puso ng ligaya. Alam ni Liza na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang bawat basag na pinggan ng nakaraan ay naging mga butil ng buhangin na naging bahagi na lamang ng lupa. Isang lupang ngayon ay tinutubuan ng mga bulaklak ng pag-asa, respeto, at tunay na pagmamahal.